Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong mag-iiwan ng marka? May mga pag-ibig na nagsisimula sa matatamis na pangako, ngunit nagtatapos sa pinakamasakit na kataksilan. Ngayong gabi, samahan ninyo ako sa isang salaysay na susubok sa tatag at lakas ng isang babae. Sabi nila, sa bawat pagbagsak, mayroong pagbangon. Ngunit paano ka babangon kung ang mismong taong pinag-alayan mo ng iyong mundo ang siyang dudurog nito? Ating pakinggan ang kwento ni Tala, isang babaeng pinagkaitan ng lahat, ngunit sa gitna ng kadiliman ay makakahanap ng 3 bagong bituin na magiging gabay niya. Ang mga ilaw sa Grand Ballroom ng Valderrama Corporation ay kasing kinang ng mga alas na suot ng mga bisita. Mahinahon ang tugtog ng isang string quartet sa sulok, at ang mahinang kalansingan ng mga kopita ng champagne ay lumilikha ng isang marangyang tunog. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinagmasdan ni Tala Soliman ang kanyang asawa, si Marco Valderrama. Habang papalapit ito sa entablado, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. 5 taon. 5 taon na silang kasal. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang siyang humahanga sa talino at karisma nito. Hinaplos niya ang kanyang patag na tiyan, isang lihim na dasal ang namutawi sa kanyang isipan. Sana ngayong gabi. Inayos ni Marco ang kanyang mamahaling suit at ngumiti sa mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you for celebrating another successful year with us. Nagpalakpakan ng lahat. Hinintay ni Tala ang mga susunod na salita. Ang mga salitang laging nagpapakilig sa kanya. Isang pagbati, isang pagkilala sa kanya bilang kanyang inspirasyon. Tonight is not just a celebration of our company's success. Pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay biglang nagbago. Naging malamig at matalim. It is also a night of new beginnings. For 5 years, I have maintained a marriage built on a lie. Natigilan ang lahat. Ang bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Ano ang sinasabi niya? Diretso ang tingin ni Marco sa kanya. Walang emosyon na para bang isa lamang siyang estranghero. My wife, Tala, as beautiful as she is barren. Hindi niya maibigay sa akin ang pinakamahalagang bagay na gusto ng isang lalaki, isang tagapagmana. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Tala. Naramdaman niya ang daan-daang pares ng mga mata na nakatutok sa kanya, puno ng awa, panghuhusga at pagkagulat. Gusto niyang magsalita, sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi pa tapos si Marco. May sinenyasan siya sa gilid ng entablado. Isang pamilyar na babae ang lumabas. Ang kanyang sariling sekretarya. Nakasuot ito ng isang magandang bestida at buong pagmamalaking hinahaplos ang kanyang tiyan na halatang nagdadalang tao. But fate has been kind, sabi ni Marco. Inakbayan ng babae. She is carrying my son, my heir. Gumuho ang mundo ni Tala. Ang kahihiyan ay parang isang alon na lumamon sa kanya. Ang mga camera flashes ay sunod-sunod, kumukuha ng larawan ng kanyang pagkasira. Bumaba si Marco mula sa entablado, hindi para aluin siya, kundi para tapusin siya. May iniabot sa kanya ang isang abogado, isang folder. Binuksan ito ni Marco sa harap niya. Divorce papers. Pirmahan mo. Utos ni Marco. Ang boses ay walang bakas ng pagmamahal na minsan niyang ipinangako. Wala ka nang babalikan. Your credit cards are blocked. Your bank accounts are frozen. You have nothing. You are nothing without me. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang tinitingnan ng papel. Ang pangalan niya at ang pangalan ni Marco pinag-ugnay ng salitang versus. Kinuha niya ang ballpen na iniabot nito. Ang bawat paggalaw ay parang pinabagal. Tumingin siya sa mga mata ni Marco, naghahanap ng kahit katiting na pagsisisi,
kahit anong bakas ng lalaking minahal niya. Pero wala. Pader na bakal lamang ang kanyang nakita. Sa huling pagkakataon, isinulat niya ang kanyang pangalan. Ang pirma na minsan ay sumisimbolo sa kanilang pag-iisa. Ngayon ay ang tatak ng kanyang pag-iisa. Nang matapos siya, kinuha ni Marco ang papel at tumalikod nang walang lingon-lingon. Dinaluhan siya ng kanyang mga abogado at ng bago niyang pamilya. Iniwan si Tala sa gitna ng karamihan na parang isang basahan. 2 security guard ang magalang ngunit mariing lumapit sa kanya. "Ma'am, this way po." Hindi na siya parte ng mundong ito. Pinalabas siya mula sa gusaling minsan niyang itinuring na tagumpay nilang mag-asawa. Dala lamang ang isang maliit na clutch bag na walang laman, kundi ang kanyang telepono at isang lipstick. Naglakad si Tala sa malamig na gabi ng siyudad ng silangan. Walang direksyon ang kanyang mga paa. Ang mga ilaw ng siyudad ay lumabo dahil sa mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ang mga busina ng sasakyan ay parang mga pamilyar na boses na nangungutya sa kanya. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga salita ni Marco. Barren, nothing, wala. Bigla, isang matinding kirot ang pumilipit sa kanyang sinapupunan. Napakabigat, napakasakit. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napaluhod sa semento. Isa pang alon ng sakit ang dumating, mas malakas kaysa sa nauna. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman, isang huling naisip ang pumasok sa kanyang isipan. Tapos na ang lahat. Ang sumunod niyang namulatan ay ang puting kisame at ang amoy ng antiseptiko. May mahinang tunog ng isang makina sa kanyang tabi. Sinubukan niyang bumangon, ngunit pinigilan siya ng isang banayad na kamay. Isang nurse na may mahinahong mukha ang ngumiti sa kanya. "Dahan-dahan lang, Ginoo. Ang labis na stress at pagod ay nakasama sa'yo. Nasaan ako? Anong nangyari?" Ang boses ni Tala ay mahina at magaspang. Bawat salita ay parang piraso ng basag na salamin sa kanyang lalamunan. "Nasa ospital ka. May nakakita sa'yo na nawalan ng malay sa daan." Ipinaliwanag ng nurse habang inaayos ang IV drip para sa kanya. "Walang seryosong nangyari sa'yo. Ngunit kailangan mong mag-ingat, lalo na't ikaw ay buntis." Ang huling salitang yun ay nakabitin sa hangin. Mabigat at hindi kapani-paniwala. Nagdadalang tao. Buntis. Pumikit si Tala. Sinisikap na unawain ang impormasyon. Hindi pwede. Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Sinabi ng mga doktor. Sinabi ni Marco. Hindi ko kaya. Ang salitang baog ay umuukit sa kanyang isipan, isang sumpa na malalim na nakatanim sa kanyang kaluluwa. Nakangiti ang nurse ng mas malambing. Ang mga himala ay kadalasang dumarating sa mga pinakabihirang pagkakataon, Ginoo. Ipinapakita ng mga paunang pagsusuri na ikaw ay ganap na malusog. Ang mental na pagkabigla marahil ang dahilan kung bakit ka nahihirapan. Hindi namamalayan ni Tala na inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan. Walang laman. Patag. Pero sa loob, may isang buhay na umiiral. Isang buhay na kanyang ipinagdasal tuwing gabi sa nakaraang 5 taon. Ang malupit na ironya nito ay nagdudulot ng isang tuyo. Masakit na tawa na handang sumabog mula sa kanyang dibdib. Nakuha niya ang pinakanais niya sa tamang gabi na nawala ang lahat. Parang naramdaman ng nurse ang kaguluhan sa isip ni Tala. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa isang folder sa dulo ng kama. Ito ang resulta ng ultrasound. Sa totoo lang, Ginoo, mayroon pa kaming isang balita. Tumingala si Tala. Ang puso niya ay kumakabog sa dibdib dahil sa isang ganap na ibang dahilan. Ang takot, pag-asa, at pagkalito ay naglalaban sa loob niya. Humigop ng malalim na hangin ng nurse. Ang kanyang nangiti ay lalong sumisikat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng dalisay na saya. Isang damdaming banyaga sa mundo
nakakasira lamang ni Tala. Binabati kita, Jengay Soliman. Hindi ka lamang nagdala ng isa, kundi 3 mga bata. 3. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa loob ng isipan ni Tala, mas malakas pa sa katahimikan ng silid ng ospital. Hindi isa, kundi 3. 3 maliliit na tibok ng puso sa loob niya. 3 himala na ipinagkait sa kanya sa loob ng 5 taon, ngunit ipinagkaloob sa pinakamasakit na pagkakataon. Isang biyaya na nakabalot sa isang sumpa. Paano niya bubuhayin ang 3 anghel kung wala siyang tahanan, walang pera, at wasak ang pagkatao? Bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng takot, isang nakakaparalisang takot para sa mga buhay na umaasa sa kanya, mga buhay na hindi niya alam kung paano poprotektahan. Biglang bumukas ang pinto at isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid. Tala, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Si Diwa Salcedo, ang kanyang matalik na kaibigan at isa ring abogado, ay mabilis na lumapit sa kanyang kama. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Narinig ko ang lahat. That monster, that soulless monster. Ipagpapatuloy ko ang kaso laban sa kanya. Sisiguraduhin kong magbabayad siya sa ginawa niyang kahihiyan sa'yo. Niyakap ni Tala si Diwa. Ang init ng pagkakaibigan nito ang tanging bagay na totoo sa mundong gumuho. Humagulgol siya sa balikat nito. Ibinuhos ang lahat ng sakit, kahihiyan, at ngayon, ang matinding takot. Paano, Diwa? Hikbi ni Tala. Paano ko gagawin to ng mag-isa? Hinawakan ni Diwa ang kanyang mga pisngi at pinilit siyang tumingin sa mga mata nito. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Naiintindihan mo? Kahit anong mangyari, magkasama tayo rito. Ang determinasyon sa boses ni Diwa ay nagbigay kay Tala ng isang hibla ng lakas. Habang nag-uusap sila, biglang nagring ang luma at medyo basag na telepono ni Tala mula sa loob ng kanyang clutch bag. Ito ang teleponong ginagamit niya bago pa man siya ikasal kay Marco, isang relikya mula sa kanyang dating buhay. Nagkatinginan sila ni Diwa. Nagtataka kung sino ang tatawag sa numerong yon. Dahan-dahan niyang sinagot ito. Hello? Is this Miss Tala Soliman? Tanong ng isang formal at malalim na boses mula sa kabilang linya. Opo. Sino po sila? Ako si Attorney De Leon ng De Leon and Associates Law Firm. Ako ang humahawak sa huling habilin ng iyong yumaong ina, si Ginang Althea Soliman. Natigilan si Tala. Ang kanyang ina. 10 taon na itong pumanaw. Ano pa ang maaaring maiwan nito? Ang nanay ko? Pero matagal na po siyang wala. May mga tagubilin siyang malinaw na yun lang ang dapat kong tawagan sa oras na kailanganin mo ng tulong. At base sa mga balita ngayong gabi, sa tingin ko ito na ang tamang oras. Ang boses ay may awtoridad. Hinihiling ko ang iyong presensya sa aming opisina bukas ng umaga, 10:00. Ito ay isang bagay na napakahalaga. Kinabukasan, kahit nanghihina pa, nagpumilit si Tala na pumunta sa address na ibinigay. Kasama niya si Diwa na hindi siya iniwan kahit sandali. Ang law office ay matatagpuan sa pinakatuktok ng isa sa pinakamatataas na gusali sa siyudad ng Silangan, isang lugar na sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ang loob ay minimalistiko at napakalamig. Puti, itim, at salamin ang nangingibabaw. Sinalubong sila ng isang sekretarya at dinala sa isang malaking conference room na may tanawin ng buong lungsod. Ilang sandali pa, isang lalaki ang pumasok. Matangkad siya, nakasuot ng isang perpektong pagkakatahi na itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasandal at ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata, matalas ang mga yon. Tila sinusuri ang bawat galaw at bawat kahinaan. May dala siyang isang itim na briefcase.
Miss Soliman, bati niya. Ang kanyang boses ay walang init. Hindi ito ang abogado na nakausap niya sa telepono. Ako si Gabriel Riego. Ako ang itinalaga ng iyong ina bilang trustee ng kanyang iiwan para sa iyo. Umupo siya sa kabaligtaran ng mesa, binuksan ang kanyang briefcase at naglabas ng isang makapal na folder. Si Diwa ay umupo sa tabi ni Tala, handang maging tagapagtanggol. Diretsuhin na natin, sabi ni Gab. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang kay Tala. Your mother, Althea Soliman, established a trust fund for you before she passed away. This trust has been growing under my management for the last 10 years. Itinulak niya ang isang dokumento sa gitna ng mesa. Sa pinakaunang pahina, may nakasulat na numero. Napasinghap si Diwa. Is this in pesos? Umiling si Gab. Dollars. Napatakip si Tala sa kanyang bibig. Ang numero ay napakalaki. Hindi kayang maunawaan ng kanyang isipan. Isang yaman na kayang bumili ng buong Valderrama Corporation at higit pa. Isang solusyon sa lahat ng kanyang mga problema. Isang paraan para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Ang pag-asa ay biglang bumuhos sa kanyang puso. Isang mainit at nakakaginhawang pakiramdam. Nakatitig lamang siya sa papel, hindi makapaniwala. Bakit ngayon lang? Iyon ang tagubilin, sagot ni Gab. Ang kanyang boses ay nanatiling malamig at profesional na parang hindi siya apektado ng napakalaking halaga na nasa harap nila. Tumingin siya kay Tala at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang pahiwatig ng pagdududa sa mga mata nito. Maaari mo nang makuha ang lahat ng ito at simulan ang iyong bagong buhay. Huminga ng maluwag si Tala. Isang ngiti ng pasasalamat ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man ito mabuo, nagpatuloy si Gab. Ang kanyang mga salita ay kasing talim ng isang kutsilyo na pumutol sa lahat ng kanyang pag-asa. Ngunit may isang kondisyon, sabi niya. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Isang napakahirap na kondisyon na kailangan mong matupad bago mo makuha ang kahit isang sentimo. Ang salitang kondisyon ay parang isang pader na humarang sa pagitan ni Tala at ng kaligtasan. Ang pag-asang biglang sumibol sa kanyang puso ay kasing bilis ding namatay. Anong kondisyon? Naguguluhang tanong ni Tala. Isinara ni Gabriel Riego ang folder. Isang kilos na tila nagsasara rin ng pinto sa lahat ng kanyang mga pangarap. Ayon sa huling habilin ng iyong ina, ang pondo ay mapapasa iyo lamang kung mapapatunayan mo ang dalawang bagay. Katatagan sa pananalapi at katatagan ng pag-iisip. Ano ang ibig mong sabihin? Si Diwa ang sumagot. Ang kanyang boses, bilang isang abogado, ay lumabas na. She was just publicly humiliated and financially cut off by her husband. Anong uri ng katatagan ang inaasahan ninyo sa kanya sa ganitong sitwasyon? Hindi natinag si Gab. Ang kanyang tingin ay nanatili kay Tala. Kailangan mong magkaroon ng sarili mong legal na pinagkukunan ng kita, kahit gaano pa kaliit. At kailangan mong patunayan sa isang panel, kasama na ako, na ikaw ay nasa tamang pag-iisip. May kakayahang gumawa ng matatalinong desisyon at kayang maging isang responsableng ina para sa iyong magiging mga anak. Ang kanyang boses ay malamig, parang binabasa lamang niya ang isang ulat. Sa madaling salita, kailangan mong patunayan na hindi mo kailangan ang perang ito para mabuhay. Doon lamang ito ibibigay sa iyo para itong isang masamang biro, isang bitag na walang labasan. Paano inisip ng nanay ko na magagawa ko yan? Bulong ni Tala, ang pakiramdam ng pagtataksil ay sumasaksak sa kanya, hindi mula kay Marco, kundi mula sa sarili niyang ina. Hindi ko alam ang kanyang mga motibo. Sagot ni Gab, ang trabaho ko lang ay ipatupad ang kanyang mga tagubilin. Mayroon kang 6 na buwan
para matupad ang mga kondisyon. Kung hindi, ang buong pondo ay mapupunta sa isang charity na pinili niya. Tumayo siya, hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. "Good day, Miss Soliman." Parang isang panaginip silang lumabas sa malamig na gusali at bumalik sa maingay na syudad. Si Tala ay tulala, habang si Diwa naman ay nag-aapoy sa galit. "Hindi makatarungan. This is absurd. Bakit gagawin to ng nanay mo?" Ngunit sa kabilang panig ng lungsod, sa marangyang opisina ni Marco Valderrama, isa pang pag-uusap ang nagaganap. "Isang trust fund? Gaano kalaki?" Tanong ni Marco sa kanyang abogado. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Hindi pa namin alam ang eksaktong halaga, pero base sa mga naririnig namin napakalaki. Sapat na para maging banta sa atin." Hinampas ni Marco ang kanyang mesa. Ang ideya na ang babaeng itinapon niya ay magiging mas mayaman pa sa kanya ay isang insulto na hindi niya matanggap. "Hindi maari. Ako ang asawa. Ako ang may karapatan doon, lalo na kung mapapatunayan nating wala siya sa tamang pag-iisip." Isang masamang ngiti ang gumuhit sa labi ng kanyang abogado. "Iyon na nga ang plano, Mr. Valderrama. Nagsimula na ang smear campaign. Ipapalabas natin na ang lahat ng ito ay nakaapekto sa kanyang pag-iisip, na siya ay hysterical, paranoid, at hindi kayang alagaan ang sarili, lalo na ang 3 bata. Gawin mo ang lahat," utos ni Marco. "Mag-hire ka ng mga tao para sundan siya. Kumuha ka ng mga litrato, gumawa ka ng mga testimonya. Kailangan nating ipakita sa korte na siya ay isang panganib sa kanyang mga anak. Ako ang dapat maging legal guardian ng mga batang iyon at ng kanilang mana." Hindi alam ni Tala ang mga planong ito, ngunit nararamdaman niya ang mga epekto nito. Sa maliit na apartment ni Diwa, kung saan siya pansamantalang nanunuluyan, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang takot. Kapag sumisilip siya sa bintana, mayroon laging isang itim na kotse na nakaparada sa kabilang kalye na nawawala lamang kapag sinusubukan niyang tingnang mabuti. Kapag naglalakad siya papunta sa tindahan, nararamdaman niya ang mga matang nakasunod sa kanya, isang anino na hindi niya makita. "Nagiging paranoid na yata ako, Diwa," sabi niya isang gabi habang yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. "Hindi ka paranoid, Tala. Pinaparamdam niya ang kanyang presensya. Gusto niyang matakot ka," sagot ni Diwa. Ngunit may pag-aalala rin sa kanyang boses. Ang takot ay unti-unting gumapang sa puso ni Tala. Paano siya lalaban? Paano siya magsisimula kung ang bawat galaw niya ay binabantayan? Ang mga salita ni Gab ay bumalik sa kanya. Katatagan ng pag-iisip. Ito ba ang plano? Ang sirain ang kanyang isip hanggang sa wala na siyang lakas na lumaban? Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang lahat ng mga boses, ang pangiinsulto ni Marco, ang malamig na boses ni Gab, ang sarili niyang pagdududa, ay nag-uunahan sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang bag at hinanap ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting aliw. Ang larawan mula sa ospital, ang ultrasound. Tinitigan niya ang 3 maliliit na tuldok na nakakalat sa madilim na larawan. 3 maliliit na buhay, ang kanyang mga anak. Hindi sila kasalanan. Hindi sila isang parusa. Sila ay isang pangako. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Ang lahat ng takot na kanyang nararamdaman ay biglang nagkaroon ng direksyon. Hindi na ito tungkol sa kanya, sa kanyang sakit, o sa kanyang yaman. Ito ay tungkol sa kanila. Hindi sila maaaring lumaki sa ilalim ng anino ng isang halimaw. Hindi sila maaaring maging kasangkapan lamang para sa kasakiman ni Marco. Sila ay nararapat sa isang ina na buo, malakas, at kayang ipaglaban sila. Sa katahimikan ng gabi, sa loob ng hiniram na silid, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Tala Soliman. Isang panata. Tumingin siya sa larawan at bumulong.
Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Hinding-hindi kayo mapupunta sa kanya. Ipaglalaban ko kayo. Kahit anong mangyari, ipaglalaban ko kayo. Ipinapangako ko. Kinabukasan, habang umiinom sila ng kape ni Diwa, isang tao ang kumatok sa pinto. Isang process server ang nag-abot ng isang brown envelope kay Tala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, naroon ang isang opisyal na dokumento mula sa korte, isang petisyon mula kay Marco Valderrama, at sa ilalim ng mga legal na salita, isang parirala ang tumalon sa kanya na parang isang sampal sa mukha. Hinihiling ang isang mandatory psychiatric evaluation para kay Ginggam Tala Soliman upang matukoy ang kanyang kakayahang maging isang magulang. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang tratula mula sa korte ay hindi isang katapusan. Para kay Tala, isa itong hudyat ng simula. Ang takot na gumapang sa kanya kagabi ay napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Hindi siya uupo na lang at hahayaang sirain ni Marco ang kanyang pagkatao at kunin ang kanyang mga anak. Kailangan niyang lumaban at ang unang hakbang sa laban na ito ay ang patunayan sa mundo at lalo na kay Gabriel Riego na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Katatagan sa pananalapi, bulong niya sa sarili habang nakaupo sa maliit na kusina ni Diwa. Iyon ang unang kondisyon. Ngunit paano? Wala siyang pera, wala siyang karanasan sa trabaho, maliban sa pagiging asawa ng isang bilyonaryo. Tumingin siya sa paligid. Ang kusina ni Diwa ay simple, ngunit kompleto sa gamit. Bigla, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang masayang alaala mula sa panahong simple pa ang lahat. Ang kanyang ina, si Althea, na nagtuturo sa kanya kung paano magmasa ng tinapay. Ang amoy ng butter at asukal, ang init mula sa oven. Iyon ang tanging bagay na tunay na sa kanya, isang kaalaman na hindi kayang nakawin ni Marco. Diwa, may ideya ako, sabi ni Tala. Ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng kislap. Nagsimula siya sa maliit. Gamit ang kaunting pera na ipinautang ni Diwa, bumili siya ng mga sangkap. Gabi-gabi, habang ang buong lungsod ay natutulog, ang ilaw sa kusina ni Diwa ay nananatiling bukas. Ang dating mga kamay na sanay lamang humawak ng mga mamahaling bag ay ngayoy puno na ng harina. Ang pagod ay naroon, ngunit ito ay isang pagod na may layunin. Gumawa siya ng mga ensaymada, food for the gods, at mga simpleng cake. Lahat ay batay sa mga lumang recipe ng kanyang ina. Tinulungan siya ni Diwa na gumawa ng isang simpleng social media page, Tala's Heavenly Bites. Ipinost nila ang mga litrato ng kanyang mga gawa at sa una, tanging mga kaibigan lamang ni Diwa ang umorder. Ngunit ang lasa ay hindi nagsisinungaling. Ang bawat kagat ay puno ng pagmamahal at dedikasyon. Isang customer ang nag-post ng positibong review. Sinundan pa ng isa at isa pa. Isang gabi, habang nagpapahinga siya, narinig niya ang isang ping mula sa kanyang telepono. Isang order mula sa isang taong hindi niya kilala. Napangiti si Tala. Isang tunay, taos-pusong ngiti. Ang una sa loob ng napakatagal na panahon. Ang bawat order ay hindi lamang pera. Ito ay isang boto ng tiwala. Isang patunay na may halaga siya, kahit wala ang pangalang Valderrama. Naging abala ang kanyang mga araw. Sa umaga, nagde-deliver siya ng mga orders sa mga kalapit na lugar. Sa gabi, naghahanda siya para sa susunod na araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa. Siguro, kaya niya itong gawin. Siguro, matutupad niya ang mga kondisyon. Ngunit ang tagumpay, kahit gaano kaliit ay laging may anino. Isang Lunes ng umaga, napansin niya ang isang pagbabago.
Dati, puro 5 bituin at magagandang komento ang kanyang natatanggap. Ngayon, may isang review na may 1 bituin lamang. Dry and tasteless, nakasulat sa malalaking letra. Sinundan ito ng isa pa. Found a strand of hair in my cake. Disgusting! At isa pa. Unsanitary kitchen. Do not order. Sunod-sunod ang pagdating ng mga negatibong komento. Lahat mula sa mga bagong gawang account na walang profile picture. Ang kanyang rating ay bumagsak. Ang mga tawag para sa mga katanungan ay napalitan ng mga tawag para sa pagkansela ng order. Marco, bulong ni Tala, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono. Alam niya, ito ang gawa niya. Hindi niya kayang makita na bumabangon siya kahit sa pinakamaliit na paraan. Ang pag-asa na kanyang inipon ay parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Napaupo siya sa sahig ng kusina, napapaligiran ng amoy ng bagong lutong tinapay at umiyak. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bigat ng kawalan ng pag-asa. Bakit hindi na lang siya tigilan? Gaano kalupit ang isang tao para sirain kahit ang pinakamaliit na pinagkukunan ng kabuhayan ng ina ng kanyang magiging mga anak. Sa labas ng gusali, sa kabilang kalye, isang itim at mamahaling kotse ang tahimik na nakaparada. Sa loob, nakaupo si Gabriel Riego. Hindi niya ito trabaho, ngunit sa loob ng 1 linggo, ginagawa niya itong isang lihim na ritual. Pinapanood niya ang ilaw sa bintana ng kusina ni Diwa na laging nananatiling bukas hanggang sa madaling araw. Nakita niya si Tala na naglalakad para mag-deliver. Ang kanyang tiyan ay bahagya ng halata. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may determinasyon. Nakita niya ang mga positibong review at ngayong umaga, nakita niya ang biglaang pag-atake ng mga peking account. Nakita niya kung paano ito planado at walang awa. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumalik sa kanya. Isang uri ng galit na matagal na niyang ibinaon. Ang tungkulin niya ay maging isang walang kinikilingan na tagapamahala. Ngunit ang nakikita niya ay hindi isang numero sa isang bank account. Isa itong babaeng lumalaban. Isang inang pinoprotektahan ang kanyang mga anak bago pa man sila isilang. Tiningnan niya ang relos. 3:00 na ng madaling araw. Ang ilaw sa kusina ni Tala ay bukas pa rin. Sa kabila ng paninira, hindi pa rin siya sumusuko. Kinuyom ni Gab ang kanyang mga kamao. Ang mga tagubilin ng ina ni Tala ay malinaw. Ngunit may isang bagay na nagsasabi sa kanya na ang pagiging trustee ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga patakaran. Minsan, ito ay tungkol sa pagprotekta sa taong nasa likod ng tiwala. Pinatay niya ang makina ng kotse at kinuha ang isang kahon ng cake na binili niya mula sa isang delivery service kaninang hapon. Lumabas siya ng sasakyan at naglakad patungo sa gusali. Ilang sandali pa, isang katok ang narinig ni Tala sa pinto. Sino naman kaya ang kakatok sa ganitong oras? Nag-aalangan siyang binuksan ito. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Gabriel Riego. Ang kanyang mukha ay seryoso gaya ng dati. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Sa isang kamay, hawak nito ang isang kahon na may logo ng Tala's Heavenly Bites. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Gab. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may bigat. Tungkol sa mga paninira sa iyo online at tungkol sa panganib na paparating. Nakatayo si Gabriel Riego sa loob ng maliit na sala ni Diwa. Ang kanyang mamahaling sapatos ay tila hindi bagay sa gastadong sahig. Ang amoy ng butter at asukal mula sa kusina ay nanunuot sa hangin. Isang amoy ng tahanan na matagal na niyang hindi naamoy. Ngunit hindi yun ang dahilan kung bakit siya naroon. Pinagmasdan niya si Tala Soliman. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang mga bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ngunit nakita rin niya ang apoy. Isang determinasyong hindi nabasag ng mga paninira online.
At iyon ang mas nag-aalala sa kanya. Ang mga peking review ay simula pa lamang, sabi ni Gab. Ang kanyang boses ay direkta at walang paligoy. Pinaiimbestigahan ko ang mga pinansyal na galaw ni Marco Valderrama. He's bleeding money. Ang kanyang mga investors ay nagiging restless. Desperado na siya tala. At ang isang desperadong tao ay kayang gumawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Imbes na makita ang takot, nakita ni Gab ang pagmamatigas sa mukha ni Tala. Tumaas ang isang kilay nito, ang mga mata ay puno ng pagdududa. At bakit mo naman ginagawa yan? Akala ko ba, trabaho mo lang ay ipatupad ang habilin ng nanay ko? Kasama sa trabaho ko ang protektahan ng assets ng trust. Paliwanag ni Gab, pinipilit na panatilihing professional ang kanyang tono. At ikaw, bilang nag-iisang tagapagmana, ang pinakamahalagang asset. Ngumiti si Tala ng mapait. Asset. Ganoon din ang tingin sa akin ni Marco dati. Lumapit ito sa kanya. Ang maliit nitong figura ay hindi nagpakita ng anumang takot. Salamat sa babala, Mr. Riego, pero kaya kong alagaan ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng isa pang makapangyarihang lalaki na magsasabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Ang bawat salita ay isang pader na itinatayo nito sa pagitan nila. Ano ka ba? Tagabantay ko o karselero ko? Ang salitang karselero, kaingok, ay tumama kay Gab. Nakita niya ang sakit sa likod ng galit ni Tala. Isang sakit na dulot ng pagkontrol at pagtataksil ni Marco. Naintindihan niya, ngunit wala silang oras para dito. Hindi ito tungkol sa pagkontrol, Tala. Ito ay tungkol sa kaligtasan mo. Biglang napahawak si Tala sa kanyang tiyan at napangiwi sa sakit. Aray! Tala! Sigaw ni Diwa na mabilis na lumapit para alalayan siya. Anong nararamdaman mo? Medyo masakit lang, sabi ni Tala, namumutla. Agad na tumawag si Diwa sa doktor na nagpayo na dalhin si Tala sa ospital para sa isang check-up para lamang makasiguro. Dahil sa kondisyon ni Tala, iminungkahi ng doktor na gumamit ng non-emergency ambulance service para maiwasan ang anumang stress sa pag-commute. Habang naghihintay sila, sinubukan muli ni Gab. Huwag kang umalis, delikado. Ngunit ang tingin ni Tala ay nagsasabing tapos na ang usapan. Ang pag-aalala para sa kanyang mga anak ay mas matimbang kaysa sa babala ng lalaking hindi niya pinagkakatiwalaan. Walang nagawa si Gab kundi panoorin si Tala at Diwa na sumakay sa ambulansyang dumating. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ni Tala habang tinitingnan nito ang dalawang paramedic na tila masyadong seryoso at hindi palangiti. Ngunit pumasok pa rin siya. Bumalik si Gab sa kanyang kotse, isang masamang kutob ang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi niya mapigilan. Sinundan niya ang ambulansya. Nagpapanatili ng ilang sasakyan ang pagitan. Tungkulin ko lang ito, sabi niya sa sarili. Professional na responsibilidad. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Ang ambulansya ay lumiko sa isang hindi pamilyar na ruta. Isang mas tahimik na daan, nakakaunti ang mga sasakyan. Kumunot ang noo ni Gab. Bakit dito? Sa isang intersection na walang traffic light at walang ibang sasakyan, bumagal ang takbo ng ambulansya. At mula sa isang gilid na kalye, isang malaking truck ang biglang humarurot. Hindi man lang nagpreno. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang tunog ng nabasag na salamin at nayuping metal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Ang ambulansya ay tumilapon sa gilid, umusok at halos tumagilid. Ang puso ni Gab ay tumigil sa pagtibok. Bago pa man siya makakilos, nakita niyang bumukas ang pinto ng truck. Ang driver, isang lalaking nakatakip ang mukha, ay mabilis na tumakbo palayo at nawala sa isang eskinita. Hindi ito aksidente. Nilimot ni Gab ang lahat ng profesionalismo, lahat ng patakaran. Ang tanging nasa isip niya ay ang babaeng nasa loob ng nasirang sasakyan. Iniwan niya ang kanyang kotse sa gitna ng daan at tumakbo ng buong bilis. Tala. Ang amoy ng gasolina ay matapang.
Isang maliit na apoy ang nagsimulang lumabas mula sa ilalim ng hood. Walang oras. Pilit niyang binuksan ang pinto sa likuran na naipit. Sa loob, nakita niya si Diwa na walang malay at si Tala na gising. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Pinoprotektahan ang kanyang tiyan. "Gab, hawakan mo ako." Sigaw niya ya. Hinahatak ang pinto ng buong lakas hanggang sa ito'y bumigay. Mabilis niyang kinalas ang seatbelt ni Tala at maingat, ngunit mabilis na inilabas ito mula sa sasakyan. Binuhat niya ito palayo. "Si Diwa," umiiyak na sabi ni Tala. "Babalikan ko siya." Ibinaba niya si Tala sa isang ligtas na distansya at muling tumakbo pabalik sa ambulansya. Ang apoy ay lumalaki na. Ang init ay nakakapaso. Inilabas niya ang walang malay na si Diwa. Habang hinihila niya ito palayo, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong kalye. Ang ambulansya ay nilamon ng apoy. Napaluhod si Gab, yakap-yakap si Tala na nanginginig sa takot. Habang si Diwa ay nakahiga sa kanilang tabi, unti-unti nang nagkakamalay. Napatingin si Tala sa naglalagablab na sasakyan. Pagkatapos ay sa mukha ni Gab, ang mukha na kanina lang ay puno ng malamig na profesionalismo. Ngayon ay puno ng galit at hindi maipaliwanag na emosyon. Niyakap siya ni Gab ng mahigpit na parang ayaw na siyang pakawalan. Sa gitna ng tunog ng mga sirena na papalapit, bumulong siya sa tainga ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi ito aksidente. Sinadya ito. Ang pamilyar na amoy ng ospital ay muling bumalot kay Tala, ngunit sa pagkakataong ito, hindi takot ang kanyang naramdaman, kundi isang kakaibang kapanatagan. Ang mga tibok ng puso ng kanyang 3 anak, na kinumpirma ng mga doktor na ligtas at malusog sa kabila ng lahat, ay ang tanging musikang mahalaga sa kanya. Si Diwa ay nagpapahinga sa kabilang kama, nagtamo ng bahagyang concussion, ngunit nasa maayos ng kalagayan. At sa isang upuan, sa tabi ng kanyang kama, mula pa kagabi, ay si Gabriel Riego. Hindi ito umalis, hindi ito natulog. Tahimik lamang siyang nagbabantay. Ang kanyang profesional na maskara ay tuluyan ng nabaklas. Inilalantad ang isang mukha na puno ng pag-aalala at isang madilim na galit na hindi para sa kanya, kundi para sa taong nasa likod ng lahat ng ito. Nang imulat ni Tala ang kanyang mga mata, agad itong lumapit, nag-abot ng isang basong tubig. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdikit at isang kuryente ng hindi maipaliwanag na koneksyon ang dumaloy sa pagitan nila. "Salamat," bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay taos-puso. Tinitigan niya ito, ang lalaking dati niyang pinagdudahan, ang lalaking itinuring niyang isang karselero, ang lalaking nagligtas sa buhay niya at ng kanyang mga anak. Bakit? Bakit ka naroon, Gab?" Huminga ng malalim si Gab. Ang kanyang tingin ay lumayo saglit, na para bang inaalala ang isang desisyong lumabag sa lahat ng kanyang mga patakaran. "May masama akong kutob," pag-amin niya. "Nang umalis ka, may nagsasabi sa akin na hindi tama. Hindi ko dapat ginawa, pero sinundan ko kayo." Tumingin siya pabalik kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng intensidad. "Ang tungkulin ko ay protektahan ng pondo, ang pera, ang mga numero. Iyon ang sinabi ko sa sarili ko." Huminto siya at sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang isang bakas ng kahinaan sa kanyang mga mata. "Pero kagabi, habang pinapanood kitang paalis, naintindihan ko, mali ako. Ang tungkulin ko ay protektahan ang pinakamahalagang pamana ng nanay mo. Ang tungkulin ko ay protektahan ang tagapagmana nito." Ang pader na itinayo ni Tala sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Sa wakas, isang tao ang nakakita sa kanya, hindi bilang isang asset, hindi bilang asawa ni Marco, hindi bilang isang mahinang biktima, kundi bilang isang tagapagmana, isang taong may halaga.
Iniligtas mo kami, sabi niya. Ang mga luha ng pasasalamat ay namuo sa kanyang mga mata. Ang pag-uusap na yon ang nagbago sa lahat. Ang pagitan nila ay nawala. Ang pagdududa ay napalitan ng isang marupok, ngunit umuusbong na tiwala. Nang makalabas na sila ng ospital at makabalik sa apartment ni Diwa, alam ni Tala na ang mga patakaran ng laro ay nagbago na. Hindi na ito isang simpleng laban para sa Mana. Isa na itong laban para sa kanilang buhay. Isang gabi, habang nagpapahinga si Diwa, kinausap ni Gab si Tala ng masinsinan. Tala, sa tingin ko may mas malalim na dahilan ang lahat ng ito, sabi niya. Ang kondisyon sa habilin ng nanay mo, paano kung hindi lang ito pagsubok sa iyong katatagan? Ano ang ibig mong sabihin? Paano kung ito ay isang pagsubok sa iyong katapangan? Tanong ni Gab. Paano kung alam ng nanay mo na darating ang araw na haharapin mo ang isang malaking panganib at kailangan niyang siguraduhin na handa ka na sapat na ang lakas mo para dito? May kinuha si Gab mula sa kanyang briefcase. Hindi ito isang folder o isang dokumento. Isa itong maliit. Antigong susi na yari sa tanso. May kakaibang disenyo. Iniwan ito ng nanay mo sa akin, kasama ng isang sulat. Paliwanag ni Gab. Ang sabi niya, ibigay ko lang ito sa'yo sa 2 kondisyon. Una, kapag nasa bingit ka na ng panganib. At pangalawa, kapag sa tingin ko ay handa ka ng harapin ang katotohanan, gaano man ito kabigat. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang inaabot ang susi. Malamig ito sa kanyang palad, ngunit parang may dala itong bigat ng 10 taon ng mga lihim. Ang katotohanan? Anong katotohanan? Hindi ko alam, pag-amin ni Gab. Ang sabi lang sa sulat, ang susing ito ay para sa isang safe deposit box sa pangalan niya sa siyudad ng Silangan Central Bank. At anuman ang nasa loob nito, iyon daw ang magiging tunay mong sandata. Tumingin siya sa mga mata ni Tala. Sa tingin ko, handa ka na. Kinabukasan, nagtungo sila sa bangko. Ang marmol na sahig at ang tahimik na kapaligiran ay kabaligtaran ng kaguluhang nangyayari sa kanilang buhay. Dinala sila sa vault, isang silid na napapaligiran ng makapal na bakal. Gamit ang susi ni Tala at ang master key ng bangko, binuksan nila ang isang maliit na metal na pinto. Maingat na hinila ni Gab ang kahon palabas at ipinatong sa isang mesa sa loob ng isang pribadong silid. Nagkatinginan sila saglit, isang huling sandali ng katahimikan bago buksan ang nakaraan. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang takip. Sa loob, hindi pera o alahas ang laman. Merong isang bundle ng mga lumang dokumento na nakatali ng isang ribbon. Sa ilalim nito, naroon ang isang luma at makapal na leather-bound na diary. At sa tabi nito, isang bagay na hindi inaasahan. Isang maliit, itim na microcassette recorder. Ang hangin sa loob ng pribadong silid ng bangko ay biglang naging mabigat at malamig. Ang 3 bagay sa ibabaw ng mesa, isang lumang diary, mga dokumento, at isang maliit na recorder ay parang mga relikya mula sa isang nakaraang buhay. Isang buhay na hindi alam ni Tala na umiral. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang inaabot ang leather-bound na diary. Pamilyar ang bigat nito sa kanyang mga kamay. Regalo niya ito sa kanyang ina para sa kaarawan nito. 1 taon bago ito pumanaw. Hindi niya alam na ginamit pala ito ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuklat ang unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ina, medyo kumakalog ngunit malinaw pa rin, ay bumati sa kanya. Para sa aking Tala, ang aking bituin. Isinulat ko ito, hindi para takutin ka, kundi para protektahan ka. Sana ay hindi mo na kailangang mabasa ito. Ngunit kung binabasa mo ito ngayon, ibig sabihin ay nasa panganib ka at ang katotohanan na lamang ang makakapagligtas sa iyo. Bumasa si Tala. Ang bawat salita ay nagiging isang piraso
ng isang palaisipan na unti-unting nabubuo. Habang si Gab ay tahimik na sinusuri ang mga dokumento sa tabi niya, si Tala naman ay nalulunod sa mga salaysay ng kanyang ina. Nalaman niya na ang kanyang ina, si Althea, ay hindi lamang isang simpleng bookkeeper. Bago ipanganak si Tala, siya ay isang brilliant junior accountant sa isang umuusbong na kumpanya noon, ang Valderrama Holdings, na pag-aari ng ama ni Marco, si Don Ricardo Valderrama. May mali sa mga numero, Tala. Basa niya sa isang entry. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay isang disenyo. Isang napakagandang disenyo ng panloloko. Kumukuha sila ng pera mula sa mga bagong investor para bayaran ang mga luma. Isang bahay na gawa sa baraha. Isang Ponzi scheme. Natuklasan ko ito at doon nagsimula ang aking takot. Patuloy siyang nagbasa. Isinalaysay ng kanyang ina kung paano siya hinarap ni Don Ricardo. Hindi para pagbantaan, kundi para alukin ng pera para manahimik. Tinanggihan niya ito, ngunit dahil sa takot para sa kaligtasan ng kanyang nag-iisang anak, nagpasya siyang umalis na lang, dalhin ang kanyang mga natuklasan at manahimik. Itinago niya ang lahat, umaasang hindi na kailanman kakailanganin. Gab, bulong ni Tala, ang kanyang boses ay basag. Ang nanay ko, alam niya. Tumingin si Gab mula sa mga papeles. These are bank statements, transaction logs. A complete blueprint of a massive fraud scheme, Tala. At nakapangalan lahat sa ama ni Marco. Ngunit may isang bagay pa. Ang recorder. Kinuha ito ni Gab. Ang kanyang mga galaw ay maingat. Pinindot niya ang play button. Isang mahinang hiss ang unang narinig na sinundan ng kalansing ng yelo sa isang baso. At pagkatapos, isang boses na malamig, makapangyarihan, at puno ng pagmamataas. Ang boses ni Don Ricardo Valderrama na narinig ni Tala sa mga lumang larawan at video ng pamilya. The new investors will pay the old ones. It's a perfect cycle, sabi ng boses sa tape. Ang importante ay ang imahe ng tagumpay. Hanggat naniniwala ang mga tao na kumikita sila, patuloy silang magbibigay ng pera. As long as no one looks too closely at the books. May isa pang boses, mas bata. Paano kung may makatuklas, Papa? Ang boses na yon, napakuyom ang mga palad ni Tala. Kilala niya ang boses na yon. Isang mas batang bersyon, ngunit naroon ang parehong yabang. Ito ang boses ni Marco. Ang sagot ni Don Ricardo ay nagpatindig ng balahibo ni Tala. Lahat ng problema, anak, ay may solusyon, walang makakatuklas. At kung meron man, sisiguraduhin nating hindi na sila muling makakapagsalita. Pinatay ni Gab ang recorder. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Nagkatinginan sila at sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nag-ugnay-ugnay. Kaya pala, sabi ni Tala, isang malamig na realisasyon ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang pagpapakasal niya sa akin, hindi ito dahil sa pag-ibig, isa itong insurance policy. Para bantayan ako, para siguraduhin wala akong alam na hindi kailanman nagsalita ang nanay ko. At ang trust fund, dugtong ni Gab, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa pag-unawa. Nang malaman niyang mayroon kang access sa isang malaking yaman, natakot siya. Natakot siyang gagamitin mo ang pera para mag-imbestiga. At ang aksidente ay hindi lang para makuha ang pera. Pagtatapos ni Tala, iyon ay para patahimikin ako ng tuluyan bago pa man ako magkaroon ng pagkakataong magtanong. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpabagsak sa kanya. Ang buong buhay niya kasama si Marco ay isang malaking kasinungalingan, isang masalimuot na plano para itago ang isang krimen. Ang galit ay pumalit sa kanyang kalungkutan, isang dalisay at nag-aapoy na galit para sa pamilyang sumira, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng kanyang ina. Habang pinoproseso nila ang lahat,
Biglang nagring ang telepono ni Tala. Si Diwa. Tala, nasaan ka? Boses ni Diwa, puno ng pagkasindak. Nasa bangko kami. Bakit? Kailangan ninyong umalis dyan. Ngayon na. Sigaw ni Diwa mula sa kabilang linya. Ang kanyang hininga ay putol-putol. May search warrant sila. Papunta na ang mga pulis sa apartment ko para kunin lahat ng gamit mo. May nagtip sa kanila. Sinasabing nagtatago ka raw ng mga peking ebidensya para sirain si Marco. Ang takot sa boses ni Diwa ay parang isang alarmang gumising sa bawat hibla ng pagiging estratehista ni Gabriel Riego. Sa isang iglap na wala ang lahat ng emosyon, ang natira ay ang malamig at matalas na luhika na nagligtas sa kanya sa maraming krisis. Tala, ibigay mo sa akin ang lahat. Utos niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. Ang diary, ang recorder, ang mga orihinal na dokumento. Lahat. Walang pag-aalinlangan, inabot ito ni Tala sa kanya. Ang tiwala sa mga mata nito ay isang bagay na parehong nagbigay sa kanya ng lakas at nagpabigat sa kanyang responsibilidad. Wala tayong oras para umalis sa bangko. Masyadong halata. Mabilis na sabi ni Gab. Ang kanyang isip ay tumatakbo nang mas mabilis pa sa mga salita niya. Kailangan nilang maniwala na nakuha nila ang gusto nila. Tumingin siya sa paligid. Ang kanilang mga gamit. Ang briefcase niya. Mayroon ka bang mga kopya ng kahit anong dokumento? Kahit mga lumang papeles lang? Tumango si Tala. Kinuha mula sa kanyang bag ang isang manipis na folder na naglalaman ng ilang mga photocopies na binigay sa kanya ni Diwa para sa kanilang paunang pag-aaral. Hindi ito ang kompletong ebidensya, ngunit sapat na para magmukhang lehitimo. Perpekto, sabi ni Gab. Kinuha niya ang mga pekeng ebidensya at maingat na inilagay sa safe deposit box. Isinara niya ito at ibinalik sa vault. Ang tunay na ebidensya, ang diary, ang recorder, ang mga orihinal na papeles ay maingat niyang isinilid sa isang lihim na kompartimento sa loob ng kanyang briefcase. Kapag dumating sila, maging kalmado ka. Hayaan mo silang gawin ang trabaho nila. Tagubilin niya kay Tala. Ang mahalaga ay wala silang makita. Tandaan mo, wala kang itinatago. Paglabas nila ng bangko, bago pa man sila makasakay sa kotse, 2 sasakyan ng pulis ang humarang sa kanila. Isang detective na may mapanuring mata ang lumapit. Hawak ang isang search warrant. Ginang Tala Soliman, Mr. Gabriel Riego. Pinanatili ni Gab ang isang kalmadong ekspresyon. Detective, ano po ang maipaglilingkod namin? Ang sumunod na mga sandali ay parang isang mabagal na pelikula. Dinala sila pabalik sa apartment ni Diwa na nandoon na, ang muka ay putlang-putla. Pinanood nila habang ang mga pulis ay sinisiyasat ang bawat sulok ng maliit na espasyo. Pinanood nila habang dinala ng detective ang mga ebidensya, ang mga pekeng dokumento na sadyang iniwan ni Marco para matuklasan ng mga pulis sa tirahan ni Diwa. Nagkatinginan ang mga pulis, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanilang mga labi. Nakuha na nila ang kailangan nila. Nang makaalis na ang mga pulis, ang katahimikan na naiwan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay ng kanilang paghahalughog. Nagawa natin, bulong ni Tala. Isang hininga ng ginhawa ang pinakawalan. Ngunit si Gab ay hindi nagdiwang. Masyadong naging madali ang lahat. Masyadong perpekto. Anong nangyari? Tanong ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Paano nila nalaman na may hinahanap kayo? At paano nila nalaman kung saan hahanapin? Iyon ang tanong na bumabagabag din kay Gab. Ang warrant ay napaka-espesipiko. Alam nila kung ano ang hahanapin. Inilabas ni Diwa ang kanyang laptop. Sinusubukan kong alamin kung sino ang nag-file ng tip. Sandali, itong kopya ng warrant. Tinitigan niya ang isang dokumento na iniwan ng mga pulis. May nakasulat dito,
Financial statements from 1998. Paano nila nalaman ang eksaktong taon? Iyon ay impormasyon na nasa mga kopya na pinag-aaralan natin. Mga kopya na tayong tatlo lang ang nakakaalam. Isang malamig na agos ang dumaloy sa ugat ni Gab. Tumingin siya kay Diwa, pagkatapos ay kay Tala. At sa mga mata nila, nakita niya ang parehong nakakakilabot na realisasyon. Ang nagtip sa mga pulis ay hindi lang basta nakarinig ng tsismis. Alam niya kung ano ang eksaktong laman ng mga dokumento na kanilang pinag-aaralan. Ibig sabihin, ang taong iyon ay isa sa kanila o napakalapit sa kanila. Ang tiwalang kanilang binuo ay biglang nagkalamat. Ang silid ay napuno ng isang hindi masabing tensyon. Si Gab, na sanay mag-analisa ng mga tao, ay tinitigan si Diwa. Matagal na silang magkaibigan ni Tala. Imposible. Ngunit sa mundong ito, walang imposible. Tumingin siya kay Tala, na ngayon ay nakatingin kay Diwa na may halong sakit at pagkalito sa kanyang mga mata. Diwa, nagsimulang magsalita si Tala, ngunit hindi niya matapos ang tanong. Tala, maniwala ka sa akin, sabi ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi ako, kailanman. Bago pa man may makapagsalita muli, isang notification ang sabay-sabay na tumunog sa kanilang mga telepono. Isang video link na ipinadala ng isa sa mga kaibigan ni Diwa. Have you seen this? Pinindot ni Gab ang link. Ang video ay nagpakita ng isang close-up shot ni Marco Valderrama. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata ay mukhang pagod at malungkot. Nasa likod niya ang isang simpleng pader na para bang kinunan niya ito sa gitna ng gabi. Walang bakas ng bilyonaryong mayabang na nakita ni Tala sa party. Ang nasa harap nila ay isang lalaking mukhang biktima. Hindi ko na kaya ang pananahimik, sabi ni Marco sa kamera. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Ang aking asawa, si Tala, pinagdadaanan niya ang isang mahirap na panahon at dahil sa kanyang kondisyon, gumagawa siya ng mga bagay na hindi totoo. Gumagawa siya ng mga kasinungalingan para saktan ako. Huminga siya ng malalim na parang pinipigilan ang pag-iyak. Nalaman ko na gumagawa siya ng mga pekeng dokumento para sirain ang pangalan ng aking pamilya. Masakit, pero naiintindihan ko. Naghahanap siya ng paraan para makayanan ng sakit, pero hindi ko nahahayaang sirain niya ang kanyang sarili. I'm doing this because I still care. Kailangan niya ng tulong at ipagdarasal ko na mahanap niya ang kapayapaan na kailangan niya. Ang video ay natapos. Nabitawan ni Tala ang kanyang telepono. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang video ay mayroon ng libu-libong shares. Ang mga komento ay bumuhos. Poor Marco. Grabe, she must be crazy. Praying for you, Marco. Ang bitag ay perpektong isinara. Hindi lang nila nakuha ang pekeng ebidensya, ginamit pa nila ito para wasakin ang kredibilidad ni Tala sa mata ng publiko. At sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamasakit na katotohanan ay nananatili. May isang taksil sa kanilang tabi. Ang video ni Marco ay parang isang lason na mabilis na kumalat sa social media. Sa loob ng ilang oras, si Tala Soliman ay hindi na isang biktima sa mata ng publiko. Siya na ngayon ang kontrabida, isang desperada, sinungaling, at hindi matatag na babae na sumisira sa buhay ng isang mabuting tao. Ang bawat komento ay isang maliit na tinik na tumutusok sa kanyang puso. Ang bawat share ay isang sampal sa kanyang mukha. Pinatay niya ang kanyang telepono, hindi na makayanan ang bigat ng panghuhusga mula sa mga taong hindi man lang siya kilala. Ang mas masakit ay ang katahimikan sa loob ng apartment. Ang pagdududa, malamig at matalim, ay nakasabit sa pagitan nila ni Diwa. Pareho nilang iniiwasan ang paksa, ngunit naroon ito, isang multo na sumisira sa kanilang pagkakaibigan. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang legal na laban ay patuloy. Si Diwa, na desperadong patunayan ang kanyang katapatan,
at ayusin ang sitwasyon, ay sumunod sa payo ng kanyang pinagkakatiwalaang legal assistant. Isang binatang masipag at matalino na matagal nang kasama sa kanyang maliit na firm. Ang payo, mag-file ng isang agresibong counter motion, ilakip ang ilan sa mga minor na ebidensya na hawak pa nila para ipakita ang pattern of abuse ni Marco. Isang paraan para maunahan sila, ngunit ito ay isang patibong. Ang mosyon ay agad na ibinasura ng korte. Ang kanilang ebidensya ay idineklara na unsubstantiated at ginamit pa laban sa kanila bilang patunay sa sinasabi ni Marco na si Tala ay gumagawa ng mga pekeng dokumento. Ang legal assistant na binayaran pala ni Marco ay nagbigay ng isang payo na sadyang idinisenyo para mag-backfire. Nang malaman ni Tala ang resulta, gumuho ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Paano nangyari to, Diwa? Sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagtataksil. Sinabi mo na ito ang tamang gawin. Sinabi mo na lalaban tayo. Hindi ko alam. Sagot ni Diwa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at kahihiyan. It was a mistake, Tala. A miscalculation. Akala ko. Akala mo? Putol ni Tala. Sa buong buhay ko, nagtiwala ako sa mga taong akala ko ay kakampi ko. Nagtiwala ako kay Marco at sinira niya ako. Ngayon, nagtiwala ako sa'yo. Sa'yo na lang. At tignan mo kung nasaan ako ngayon. Ang mga salita ay lumabas na parang lason. Masakit para sa kanya na sabihin. Masakit para kay Diwa na marinig. Hindi makatarungan yan, Tala, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ginagawa ko ang lahat para sa'yo. Talaga ba? Tanong ni Tala. Ang pagdududa na pilit niyang itinatago ay lumabas na. O baka naman tama. Sila? Baka naman ako na talaga ang nasisiraan ng bait? Ang huling mga salita ay binitawan niya na parang isang bulong, ngunit tumama ito kay Diwa na parang isang malakas na sampal. Tumulo ang luha sa mga mata ni Diwa. Hindi na siya sumagot. Kinuha niya ang kanyang bag at tahimik na lumabas ng sarili niyang apartment. Iniwan si Tala sa gitna ng katahimikan at gulo na sila mismo ang gumawa. Naiwan si Tala na mag-isa, ganap na mag-isa. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Isang iyak na walang tunog. Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng isang kaluluwang pagod ng lumaban. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon nang maramdaman niya ang isang presensya. Si Gab ay nakatayo sa may pintuan na iniwang bukas ni Diwa. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Tala mula sa kanya dati. Isang malalim, nakikiramay na sakit. Hindi siya nagsalita. Lumapit lamang siya, umupo sa sahig sa tabi niya at hinintay na matapos ang kanyang pag-iyak. Nang sa wakas ay humupa na ang kanyang mga hikbi, nagsalita si Gab. Ang kanyang boses ay mahinahon. Hindi ka nasisiraan ng bait, Tala. Pero wala na, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay paos. Wala nang naniniwala sa akin. Ang publiko, ang korte, kahit si Diwa. Natalo na ako, Gab. Matalo na ako bago pa man magsimula ang laban. Tumingin si Gab sa kanya. Ang kanyang tingin ay diretso at hindi natitinag. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kanyang palad ay mainit at matatag. Kahit lahat sila ay tumalikod, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat at katiyakan. Hindi kita iiiwan. Sa sandaling iyon, ang simpleng pangakong iyon ay naging isang angkla sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. Ngunit ang bagyo ay hindi pa tapos. Tumunog ang telepono ni Gab si Diwa. Kahit sa gitna ng kanilang pag-aaway, tumatawag pa rin siya. Sinagot ito ni Gab at inilagay sa speakerphone. Ang boses ni Diwa ay balisa.
Gab, masamang balita. Nakatanggap ako ng notice mula sa korte. Sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay nagmamadali. Pinakinggan nila ang urgency plea ng kampo ni Marco dahil sa mga bagong ebidensya. Ang hearing para sa psychiatric evaluation ni Tala, inilipat nila. Gaganapin na ito bukas ng umaga. Kung mayroon pang natitirang pag-asa sa puso ni Tala, ito ay tuluyan ng namatay sa sandaling iyon. Bukas na, wala na silang oras, wala na silang magagawa. Ito na ang katapusan. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Tala at naglakad papunta sa banyo na parang isang zombie. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng hindi niya nakilala. Maputla, may malalalim na eye bags. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ang tanging bahagi ng kanyang katawan na may buhay at pag-asa. Ang pangako na binitiwan niya sa kanyang mga anak ay bumalik sa kanya. Ipaglalaban ko kayo. Napapikit siya. Isang taksil na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Patawad! Bulong niya sa kanyang refleksyon, sa mga buhay sa loob niya. Patawarin ninyo si Mama. Nabigo ako. Sa sala, nakaupo pa rin si Gab. Ang kanyang mukha ay nababalot ng dilim. Tinitigan niya ang kanyang laptop, desperadong naghahanap ng kahit anong butas, kahit anong paraan. Ngunit wala. Sila ay na-corner na. Bigla, isang ping ang tumunog mula sa kanyang laptop. Isang bagong email. Ang sender ay isang scrambled address na walang pangalan. No reply anonymous.net. Ang subject, para kay Tala. Nag-aalangan niyang binuksan ito. Ang email ay walang laman, maliban sa isang nag-iisang file attachment. Isang maikling video file na may pangalang, ang tunay na Markham 4. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang arena kung saan ang katotohanan at kasinungalingan ay maghaharap. Sa isang panig, nakaupo si Marco Valderrama. Ang kanyang mukha ay kalmado at puno ng kabanalan. Perpekto sa kanyang papel bilang isang biktima. Ang kanyang pangkat ng mga mamahaling abogado ay kumpiyansang nag-aayos ng kanilang mga papeles. Sa kabilang panig, nakaupo si Tala. Hindi na siya ang babaeng durog na pumasok sa korte ilang linggo na ang nakakaraan. Ngayon, mayroon siyang isang tahimik na lakas. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hukom, hindi kay Marco. Sa kanyang tabi ay si Diwa, na ang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon, at si Gab, na nakatayo sa likuran nila, na parang isang hindi matinag na pader. Ang kanilang pag-aaway ni Diwa ay nalimot na. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang laban na nasa kanilang harapan. Nagsimula ang hearing. Ang abogado ni Marco, isang makinis at matalas na lalaki, ay tumayo. Your Honor, ang ipapakita namin ngayon ay isang malinaw na larawan ng isang isip na nasa gitna ng isang krisis. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pakikiramay. Isa-isa niyang ipinakita ang kanyang mga ebidensya. Una, ang mga video clips ni Tala, nakuha ng mga private investigator ni Marco. Ang mga ito ay pinutol at inedit para palabasin na siya ay sumisigaw at nagwawala ng walang dahilan. Ang kanyang mga luha ng pighati ay ginawang ebidensya ng hysteria. Sunod, iprinisenta niya ang mga testimonya. Isang nag-aalalang kapitbahay ang nagsabing naririnig niya si Talang sumisigaw mag-isa sa gabi. Isang disappointed customer ang nagpatotoo sa hindi malinis na mga produkto ni Tala. Ang bawat ebidensya ay isang patong ng semento na unti-unting nagbabaon kay Tala. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng mga tao sa courtroom. Ang hukom, isang matandang babae na may mahigpit na mukha, ay nakikinig ng mabuti. Ang kanyang ekspresyon ay nagiging mas seryoso sa bawat minuto. At bilang panghuli, Your Honor, sabi ng abogado, ang desperadong pagtatangka niyang gumawa ng mga pekeng dokumento para sirain ang pangalan ng pamilya Valderrama.
Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang malinaw na pattern ng mental instability. Isang kondisyon na naglalagay sa kanyang magiging mga anak sa malaking panganib. Umupo ang abogado. Ang kanyang trabaho ay tapos na. Ang katahimikan sa silid ay mabigat. Tumingin ang hukom kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagpapasya. Itinaas niya ang kanyang martilyo. Ito na, ang huling dagok. Sa liwanag ng mga ebidensyang iprinisenta, "Objection, Your Honor!" Ang boses ni Diwa ay matatag at malinaw. Pumutol sa katahimikan. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Kumunot ang noo ng hukom. "On what grounds, Attorney Salcedo? Tapos na kayong magpresenta." "Mayroon po kaming isang huling testigo, Your Honor," sabi ni Diwa. Isang rebuttal witness na ngayon lang po nagkaroon ng lakas ng loob na humarap. Nagbulungan ang mga tao. Tumingin si Marco sa kanyang abogado. Ang kanyang kumpiyansa ay bahagyang nayanig. "Sino?" "The court will allow it," sabi ng hukom. "Call your witness." Binuksan ang pinto ng courtroom. At mula roon, pumasok ang isang babaeng hindi inaasahan ng lahat. Ang sekretarya ni Marco. Ang babaeng ipinakilala niya bilang ina ng kanyang tagapagmana, si Isabel. Ang mukha ni Marco ay biglang namutla. Ang kanyang maskara bilang biktima ay nagkalamat. Nanginginig ngunit determinado. Umupo si Isabel sa witness stand. "Bakit ka naririto, miss?" tanong ni Diwa. Dahil niloko niya rin ako," sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Tumingin siya sa kanyang tiyan. "At ayokong lumaki ang anak ko na ang kanyang ama ay isang kriminal." "Isang malaking kasinungalingan," sigaw ng abogado ni Marco. "Patahimikin ang lahat," utos ng hukom. "Magpatuloy ka, miss." Sinabi niya sa akin na hiwalay na sila ni Tala. Pagpapatuloy ni Isabel. Sinabi niya na si Tala ay may problema sa pag-iisip. Naniwala ako. Pero may mga naririnig ako. Mga pag-uusap sa telepono. Mga utos na akala niya ay hindi ko naiintindihan. Huminga siya ng malalim. At isang gabi, habang ipinagdiriwang niya ang isang tagumpay, ni-record ko siya dahil kailangan kong malaman ang totoo. Tumingin si Diwa sa hukom. "Your Honor, mayroon po kaming isang video na nais naming ipakita sa korte. Isang video na ipinadala sa amin ng isang anonymous source kagabi." Ipinatong ni Gab ang isang laptop sa harap ng korte. Isang malaking screen ang ibinaba. At pinindot ni Diwa ang play. Ang video ay medyo madilim. Tila kuha sa isang opisina sa gabi. Nakaupo si Marco sa kanyang upuan. May hawak na baso ng alak. Nakangisi mula sa isang tainga hanggang sa isa pa. Malinaw na kausap niya ang isang tao sa telepono. "Oo, nasa ospital siya," sabi ni Marco sa video. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. "Pero huwag kang mag-alala. Ligtas siya. Iyon naman talaga ang plano. Hindi natin siya gustong mamatay. Kailangan lang nating takutin siya. Isang maliit na aksidente para ipakita kung hanggang saan ang kaya nating gawin." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. "Hindi aksidente," pagpapatuloy ni Marco. Ipinagmamalaki ang kanyang gawa. "It was a masterpiece. Isang preno lang, isang bangga. Mawawala na ang problema sa mga pekeng ebidensya at magkakaroon pa tayo ng dahilan para sabihing na trauma siya. Two birds with one stone. Ang galing ko, di ba?" Nang matapos ang video, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang boses ni Marco na umyesyo sa isipan ng lahat. Ang hukom ay nakatitig sa screen. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Ang mga reporter ay nagsimulang magkagulo. Pero si Marco, nawala na ang lahat ng pagpapanggap. Ang kanyang mukha ay nagbago. Naging isang maskara ng purong kabaliwan at galit. Tumingin siya kay Isabel na nasa witness stand.
nanginginig sa takot. "Sinanggaling?" Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong courtroom. Sa isang mabilis na kilos, tumalon siya mula sa kanyang upuan at sinugod si Isabel. "Papatayin kita!" Bago pa man siya makalapit, hinarang na siya ng mga pulis sa korte. Nagpumiglas siya, sumisigaw, nagmumura. Ang tunay na Marco, sa wakas, ay lumabas na. Itinaas ng hukom ang kanyang martilyo at sa pagkakataong ito, ibinagsak niya ito ng may buong puwersa. Ang tunog ay yumanig sa buong silid. "Order! Order in the court!" Sigaw niya. Tumingin siya sa mga pulis na humahawak kay Marco. "Sergeant, arestuhin ang lalaking ito para sa mga paratang ng perjury, pananakot ng testigo, at attempted murder." Ang mga sumunod na araw ay parang isang ipo-ipo. Ang video ng pagwawala ni Marco sa loob ng korte ay naging viral at kasama nito, ang katotohanan ay lumabas na parang isang rumaragasang baha. Ang mga news channel ay walang ibang laman, kundi ang kwento ng Valderrama Corporation. Ang imperyo ng kasinungalingan, sabi ng isang news anchor, ay tuluyan ng gumuho. Habang nakaupo sa sala ni Diwa, kasama si Gab, pinanood ni Tala ang mga balita. Ang mga investor na niloko ng pamilya Valderrama ay isa-isang lumabas para maghain ng kaso. Ang mga ahensya ng gobyerno ay naglunsad ng isang malawakang investigasyon sa buong operasyon. Ang pangalang Valderrama, na minsan ay simbolo ng kapangyarihan at yaman, ngayon ay simbolo na ng kasakiman at panloloko. Ang lahat ng paninira laban kay Tala ay biglang napalitan ng papuri at suporta. Siya na ngayon ang babaeng nagpabagsak sa isang higante, ang inang lumaban para sa katarungan. Ngunit para kay Tala, hindi ito isang tagumpay na ipinagdiriwang. Ito ay isang katapusan, isang masakit. Ngunit kinakailangang katapusan. Isang linggo pagkatapos ng hearing, habang ang mga kaso laban kay Marco ay patong-patong na, gumawa si Tala ng isang desisyon na tanging siya lang ang nakakaintindi. "Sigurado ka ba dito?" tanong ni Gab, habang nagmamaneho sila papunta sa isang lugar na hindi pamilyar. "Kailangan ko to," sagot ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado. "Para sa akin." Ang lugar ay ang siyudad ng Silangan Detention Center, isang gusaling kulay abo at walang buhay. Sa loob ng isang maliit at malamig na visiting room, pinaghiwalay sila ng isang makapal na salamin. Pag-upo ni Tala, ilang sandali pa ay pumasok si Marco sa kabilang panig. Nakasuot ng isang kulay kahel na jumpsuit. Ang dating bilyonaryo na mayabang at makapangyarihan ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking payat. May magulong buhok at mga matang puno ng galit na walang mapagbuntunan. "Anong ginagawa mo dito?" bungad ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. "Nandito ka ba para pagtawanan ako? Para ipagmalaki ang ginawa mo?" Tinitigan siya ni Tala, ngunit wala na siyang makitang halimaw. Ang nakikita na lang niya ay isang basag na salamin. Isang taong nasira ng sarili niyang kasakiman at pagmamataas. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim na awa. "Hindi ako naparito para dyan, Marco," mahinahong sagot ni Tala. "Kung ganoon, umalis ka na. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sinira mo ang buhay ko." Sigaw niya, idinidiin ang kanyang palad sa salamin. Hindi natinag si Tala. "Hindi ko sinira ang buhay mo, Marco. Matagal na itong sira. Pinili mo ang landas na ito. Pinili mo ang kasinungalingan, ang panloloko, ang karahasan. At ngayon, kinakaharap mo lang ang mga bunga ng mga pinili mo." Tumawa si Marco ng isang tawang walang saya. "At ikaw, magiging reyna ka na, di ba? Hawak mo na ang lahat ng pera. Iyon naman talaga ang gusto mo." Umiling si Tala. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang huling pagtatangka ni Marco. Nasaktan siya.
Ngunit ang mga salita nito ay wala ng talab. Hindi mo pa rin naiintindihan, sabi niya. Hindi ito tungkol sa pera. Kailanman. Tumayo na siya. Alam na wala nang dapat pang pag-usapan. Bago siya tumalikod, binigyan niya si Marco ng isang huling tingin. Hindi tingin ng isang kaaway, kundi tingin ng isang taong nagpapaalam sa isang multo ng nakaraan. Tapos na, Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at payapa. Pinalaya na kita, at pinalaya ko na rin ang sarili ko. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Ang mga sigaw ni Marco ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng maglaho. Sa paglabas niya sa kulay abong gusali at pagsalubong sa sikat ng araw, naramdaman ni Tala ang isang gaan na hindi niya pa naramdaman kailanman. Malaya na siya. Kinabukasan, muli silang nagkita ni Gab sa opisina nito. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Ang propesyonal na distansya ay napalitan na ng isang malalim na respeto at paghanga. Inilapag ni Gab ang isang folder sa mesa. Tala. Opisyal na. Ayon sa panel at sa lahat ng nangyari, hindi mo lang natupad ang mga kondisyon. Hinigitan mo pa ang mga ito. Pinatunayan mo hindi lang ang iyong katatagan, kundi pati na rin ang iyong pambihirang lakas at integridad. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay mga papeles na naglilipat ng buong kontrol ng Althea Soliman Trust sa nag-iisang tagapagmana nito. Nasa iyo na ang lahat, sabi ni Gab. Isang tunay na ngiti ang makikita na sa kanyang mga labi. Ang tanong na lang, ano ang una mong gagawin? Tumingin si Tala sa bintana, sa tanawin ng syudad ng silangan. Ang syudad na minsan ay naging saksi sa kanyang kahihiyan, ay ngayon ay parang isang blankong canvas na naghihintay na pinturahan. Tumingin siya pabalik kay Gab. Ang kanyang mga mata ay may bagong kislap, isang kislap ng layunin at kapangyarihan na ngayon ay kanya ng tunay. May isang gusali akong gustong bilhin, sabi niya. Ang dating Valderrama Corporation Building. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating malamig na toreng salamin ng Valderrama Corporation ay isinilang muli. Ang madilim na logo ay pinalitan ng isang bago at simple. Isang sumisikat na bituin sa ibabaw ng mga salitang Soliman Legacy Foundation. Sa loob, ang lobby na dati puno ng kasakiman at pagmamataas ay ngayon ay puno ng mga bulaklak, mga ngiti, at tunog ng pag-asa. Daan-daang tao ang nagtipon para sa opisyal na paglulunsad ng pundasyon, mga abogado, social workers, mga babaeng nakahanap ng kanlungan, at mga simpleng taong naantig sa kwento ni Tala. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Tala Soliman sa isang maliit na entablado. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple, ngunit ang kanyang presensya ay nagniningning ng higit pa sa anumang mamahaling alahas. Sa kanyang mga bisig, karga niya ang isa sa kanyang 3 malulusog na sanggol, habang ang 2 pa ay nasa pangangalaga ni Nadiwa at Gab sa gilid. Nakangiti siyang lumapit sa mikropono. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Marami sa inyo ang nakakakilala sa gusaling ito. Dati, ito ay isang simbolo ng kapangyarihan na binuo sa mga anino. Dati, ang mga pader na ito ay naging saksi sa sakit at panlilinlang. Isang katahimikan ang bumalot sa lahat. Ngayon, pagpapatuloy niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga pader na ito ay magiging saksi sa pagbangon. Ang gusaling ito ay magiging isang kanlungan. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan, mga babaeng may mga kwentong katulad ng sa kanya. Itinatag ko ang Soliman Legacy Foundation bilang parangal sa aking ina para sa isang simpleng layunin, ang magbigay ng liwanag sa dilim, para tulungan ang mga babaeng pinatahimik, pinagkaitan ng karapatan, at nawalan ng pag-asa. Dito,
Bibigyan natin sila ng legal na tulong, ng suportang pinansyal, at higit sa lahat, ng isang komunidad na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Hinaplos niya ang kanyang anak. Ang pinakamalaking aral na natutunan ko sa mga nakaraang buwan ay ito. Hindi nasusukat ang lakas sa hindi pagbagsak, kundi sa kung paano tayo bumabangon, mas matatag at mas buo kaysa dati. At kung minsan, ang kailangan lang natin para bumangon ay ang isang tao na maniniwala sa atin. Tumingin siya kay Diwa na lumuluha sa tuwa. Pagkatapos, tumingin siya kay Gab na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal at paghangang hindi na nito itinatago. Salamat po sa inyong pagdalo. Ngayon, opisyal nang bukas ang pinto ng pag-asa. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw, puno ng sinseridad at pasasalamat. Pagkatapos ng seremonya, sa isang tahimik na silid sa itaas na nagsisilbing kanyang bagong opisina, pinagmamasdan ni Tala ang kanyang 3 bituin na mahimbing na natutulog sa kanilang mga kuna. Ang kanyang puso ay puno ng isang kapayapaan na hindi niya akalaing posible. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran, si Gab. Ang galing mo kanina, sabi nito. Ang kanyang boses ay malambing. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, sagot ni Tala. Lumingon para harapin siya. Magkaharap silang nakatayo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ng mga sanggol. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang takot, ang panganib, ang mga luha, ay nagdala sa kanila sa sandaling ito. May isang bagay pa akong kailangang sabihin, sabi ni Gab. Lumapit siya. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang mga kamay. Isang bagay na dapat ko nang sinabi noon pa. Tumingin siya sa mga mata ni Tala. Noon, ang tungkulin ko ay protektahan ang pamanang iniwan sa'yo. Profesional, isang trabaho. Huminto siya, hinigpitan ang hawak sa kanyang mga kamay. Ngayon, wala na ang tungkuling iyon, pero nandito pa rin ako dahil ang pagprotekta sa'yo, sa inyo ng mga bata, ay hindi na isang obligasyon. Huminga siya ng malalim, inilalantad ang kanyang puso. Gusto kitang mahalin, Tala. Gusto kong makasama ka sa pagbuo ng isang pamilyang nakatayo sa katotohanan, respeto at pagmamahal. Kung papayagan mo ako. Hindi sumagot si Tala gamit ang mga salita. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Gab. Sa kanyang mga mata, nakita ni Gab ang sagot. Isang sagot na puno ng pangako at isang bagong simula. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay sumisikat sa syudad ng Silangan, magkasama silang tumayo sa rooftop ng gusali, tanaw ang libu-libong ilaw sa ibaba. Ang hangin ay sariwa, dala ang pangako ng isang bagong umaga. Niyakap ni Gab si Tala mula sa likuran. Ang kanilang mga puso ay tumitibok bilang isa. Ang babaeng minsan ay itinapon at iniwang walang-wala, ay ngayon ay nakatayo sa tuktok ng kanyang sariling mundo, napapalibutan ng pagmamahal. Ang kanyang pangalan ay Tala, at sa wakas, ang kanyang liwanag ay nagniningning ng buong buo. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala Soliman. Isang kwentong nagpapatunay na kahit gaano kadilim ang gabi ng pagsubok, laging may sisikat na bituin ng pag-asa sa umaga. Ang pinakamahalagang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pusong puno ng pagmamahal at determinasyon. Ang pagiging ina ay isang pambihirang biyaya na kayang magbigay ng tapang na harapin ang anumang unos. At sa huli, ang pagpapatawad sa nakaraan at pagpapalaya sa sarili ang tunay na susi sa isang masayang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Naway na antig at nagbigay inspirasyon sa inyo ang paglalakbay ni Tala. Ano pong masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri ng kwento naman
ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.